Gabi po mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Martes, okay? July 15, 2025. So meron pong nagpadala sa atin ng panel gauge. Shoutout po kay Boss Mer Wesley Ignacio Uy. So ito po ay from Tacloban City, Leyte. So marami na po tayong mga customer dyan ng mga taga-Leyte. So maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. So okay, ang ating courier ay LBC. Okay. So ito po ay panel gauge ng Innova. So ang nangyayari po dito actually ito ay delay pa lang mag-on, no? Pero papunta na po siya sa blackout. So ang nangyayari po dito kapag under po ng makina, ayaw niyo po agad mabuhay. Lalo na kapag malamig yung panahon. So, it takes time. Let's say, mga 15 minutes, 30, 1 hour, hanggang tuluyan na po mag-blackout. Okay? So, yan. Ang background po nito ay tinaray po ng customer na i-DIY pero mukhang hindi naging successful na posible po hindi po kompleto yung pyesa ng palitan. Okay, yan. Ito po siya. So ngayon, ito po ay papalitan na rin po natin. Isasabay na rin po natin yung palit ng LED, no? Kasi yung mga ganitong modelo po, usually, ang LED kasi 5 years lang po yung lifespan niya. Base doon sa manufacturing industry. But then, not necessary naman na pagkadating ng 5 years, sisira na siya. Kumbaga, parang yun lang po talaga yung period niya, no? But then, pwede na po siyang masira beyond that, no? Kaya ang ginagawa po natin dito, sinasabay na rin po natin palitan. Okay, so inspectionin po muna natin. So maayos naman po yung pagkakabaklas, no? Wala namang any damage. Tanggalin natin itong default. So dalawa lang naman po yung screw niya dito sa likod. Okay. Ayan yan. Actually kanina kagagawa ko lang ng isang gauge ng Innova rin, pero ang issue naman niya ay yung sa gas. Okay, pinalalamove lang naman po sa atin yan, no? Pero mabilis lang naman po natin nagawa. Okay. Ito po. Okidoki. So, ayan. So, ang sabi ng customer daw po, may napalitan daw po siya dito, but then, hindi naman po naging successful. So, ang posibilidad po niyan, unang-una, posible yung pyesa na nagamit may problema siya. Kasi may mga cases po ako na nare-repair na ang mga gamit na pyesa ay substandard. So, yung gamit ko po kasi mga original po yun. So, yan. Okay. Tanggalin po natin to. Naka-clip lang po ito mga kaibigan. Yan. Then, inspectionin natin. So, wala namang any damage, no? Okay, so kaya po natin ginagawa to para to make sure na kung may problema man, hindi po natin yun problem pag may nabasa. Okay. Kaya kailangan po muna ng inspection. Okay, yan. Naka-clip lang yan. Tapos itong needle po, pag tinanggal nyo po yan, make sure lang po na gamit ko ko ng pry tool. But then, kailangan guhitan nyo muna po siya kung saan nakatapat yung needle. Para pagbalik nyo, doon nyo rin po tatapat. Kasi yung iba dyan, tulad nitong gamit sa katent, naka-offset po yan. Ito, tapat naman sa zero itong dalawa. Itong KMH at saka itong RPM. Ngayon, ako naman, kahit hindi ko na po siya lagyan, alam ko na po yan, kabisado ko na po yung setting na sa dami ko na pong nagawa. Okay. So, yan. Tanggalin lang natin yan. Ingat lang po sa pagtatanggal, no? Kasi baka mabalian kayo ng needle. Mahirap wala tayo mahanap ng ganyan. Okay, tapos ito, tanggalin lang natin ito. Yung plastic. Tapos ito, ingat lang po sa pagbabaklas nitong LCD. Tusukin nyo lang sa gitna. Ingatan nyo pong mabagsak yan sa mataas na lugar o kaya sa mga bato. Kasi ano yan, manipis lang, babasagin siya. No?
Okay. So, ayan. Ayan natin. Okay. So, ayan. Okay. I-repair ko po muna to. Then, yung mga ilaw, wala na rin. No? Medyo quality na rin talaga siya. Then, original na rin po yung ating kakabit as per advice ng ating customer. So, it will take time, no? Mga isang oras. Balikan ko po kayo after ko ma-repair. Thank you. Okay na po mga kaibigan. So, na-repair na po natin, no? Okay. So, napalitan na rin po natin ng LED. So, yung LED po, as per request ng ating customer, yung original po niya. Kasi dalawa po yung klase ng LED. Yun pong original color na parang may pagka-yellowish siya. At saka yung parang yung puti, yung puting-puti, yung parang daylight na dito sa ano natin, bahay natin. So, yun po. Okay, so ito po yung mga pinalitan natin, no? Yan. IC, diode, at saka mga capacitor. Marami po yan, isang set na po yan. Itong mga dilaw na ito, naninilaw na, mga ilaw po yan. So, nag-uumpisa na pong mag-deteriorate po yung kanyang quality or mga pyesa, no? Okay, so ito. Subukan na po natin, no? Ito po ay dati po, nung hindi pa natin pinapalitan, pag on po ninyo, hindi po kagad siya nabubuhay, no? So ngayon, tingnan natin, no? Okay. 1, 2, 3. Ayan, buhay ka agad. Bilis. So bilangin po natin yung ilaw. Ayan, maliwanag na rin, no? So bilangin po natin, bali 21 po lahat yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ayan, kompleto po yung ilaw, no? Okay, then ikabit po natin siya dito sa kanyang yan. So, pero bago yan, kailangan nyo po ng linisin yung loob para yung mga alikabok po, okay, natatanggal. Pati po ito, maitim na rin po siya. Pag hindi nyo po siya nilinis, hindi po magpapantay ang kanyang kulay. So, kahit bago yung LED, dumi, oh. Kahit bago po yung LED po ninyo, yung bato ng liwanag niya, so hindi po ganoon kaganda kasi nabablock po ng dumi. Okay, pati po ito, linisin nyo na rin. Okay, so yan, good to go na ito. Okay, salpak nyo lang po ito, mga nakaklip lang yan, no? Ingat lang sa pagsasalpak kasi medyo malapad yung PCB kung mabalik. Okay, tapos lagay nyo na po ito. So, nalilis na po natin yan. Then, yung LCD, ingatan nyo po ito, no? Medyo maselan kasi ito. Punasan nyo lang siya. Okay. Tapos, i-baon nyo lang. Ingat lang sa pagbabaon din kasi yung paa niya baka mabend. Pag ayaw pumasok, kung pilitin. Okay, tapos ito. Linisin nyo rin itong likod. Kasi nadudumihan po yan ng mga litabo. Lalo na itong harap. Yan. Para magmukhang bago na po siya. No? Okay. So, ganyan po yung gagawin nyo, lalo na pagka kahit ano po na binabaklas po ninyo. So, total naman po na open nyo na po kahit ano man yan. Isabay nyo na rin po sa paglinis. No? Okay. So, ito, gaya ng nabanggit ko, kailangan pag-isado nyo po kung saan siya nakaposisyon. Okay. Center natin. Yan. Okay, good. Isado ko na po yan kaya alam ko na po kung saan po siya nakalagay. Okay. Yan. Tapos ito, itong needle, yung haba sa gitna, yung medium size dito sa RPM. Yan. Huwag nyo pong masyadong ikakabaon kasi pag sumobra yung baon niya, sumasaya dito sa plastic. Okay. Kaya ang gagawin nyo kapag sumobra yung baon niya, iangat nyo lang po ng konti. Okay. Tapat nyo lang po ito sa zero, no? Yung dalawang yan. So ngayon, para malaman nyo kung may nasayad, ikot nyo lang po ng 360 degree. Kapag mayroong parang kumakayod, iangat nyo lang po. Kasi pagka po yan, mayroong kumakayod dyan, baka mamaya, pagpalo doon sa portion na yun, hindi na po siya makababa kasi na-stuck na po siya. Okay, so yan, wala naman po. Okay, so ito, linis lang po natin yan.
Okay. I-position po muna natin yan doon sa pinakataas, no? Lahat sila. Para mamaya malaman natin at mag-calibrate po yan. Magka-calibrate po yan eh. Okay. Yan. Tingnan nyo lang kung may alikabok yung loob. Oh. Okay. Tapos ito, marumi na rin to yan, no? Kitang-kita na, namumuti yung loob. Anuhan nyo ng pang-acrylic cleaner para kumintab. Okay, tapos punasan nyo lang mo ng basahan para talagang magmukhang bago na po siya. Ayan, ganda. Oh. Ayan. Kasi itong loob, bihira po kasi siyang nalilinis. Kaya ang nangyayari, yung dumi po niyan, nai-stuck po talaga siya. Kaya yun nga, gaya ng nabanggit ko, pag binaklas niyo po siya, so diretso linis na po yan. Kasi para hindi sayang yung tal naman po, nag-effort na kayo, so samantalayin nyo na rin. Okay. Yan, hintab. Yan daw. May yung dumapo ang langaw dito kasi hindi rin naman siya makakapasok sa loob. Okay. So, salpak natin ito. Yan, hintab. Ang ganda. Okay, yan. Good. Ano pangalan ni boss? Nalimutan. Yan, ganda. Okay, so yan. So, power up ulit natin, no? So, ngayon, ang technique dyan, para malaman nyo kung okay na siya o hindi, unang-una, hindi na po siya dapat mag-delay. Okay? Dapat pag salpak pa lang ng supply, gumana na po siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung mga needle, inilagay ko po siya sa taas. Okay? So ngayon, kapag good na rin siya, dapat lahat po yung needle na yan, magsisiro yan. So indication po na nag-calibrate po siya ng maayos. Kapag meron diyang naiwan, naka-stuck sa taas o hindi gumalaw, ibig sabihin na may problema po. Okay, so subukan natin, no? Okay, so 1, 2, 3. Diyan. Yun, bumaba na. Oh. Yan, nag-calibrate na siya. Okay. Uy, gulong. So, yan, okay na po siya, no? So, ang kanyang odometer ay 116,739. 116K lang, no? So, medyo mababa siya. Hindi siya ganun maggamitin, no? Okay na po ito, mga kaibigan. So, pwede na po natin itong i-ship pabalik sa customer bukas. So, from Leyte, Visayas, no? Mga 2 to 3 days po yan. Okay? So, Mark Wesley Ignacio. So, maraming salamat po, bossing, sa inyong tiwala. So, mga kaibigan, yung details po ng aking pagre-repair at contact number ko, Facebook page ko, check nyo lang po doon sa bawat description ng aking YouTube lang. Thank you po. Maraming salamat at magandang gabi.